Ang lawa ng Pasong Buwaya na mas kilala sa katawagang Crocodile Lake na tinatawag din sa lugar nito na Dagatan. Ito ay maliit na lawa na matatagpuan sa Barangay Tadlac, Los Baños, Laguna sa babang bahagi ng Laguna de Bay sa Pilipinas. Pinamumugaran nga raw noon ng buwaya ang lawang ito. Ngunit paglaon ng panahon ay naglaho na at malaya nang nakakapaligo ang mga tao rito. Alam mo ba na may kwento ang lawang ito? Halika, samahan niyo akong tuklasin ang alamat ng Pasong Buwaya. Libong taon na nakakaraan, ang lugar na ito ay isang bulubundukin. Sa gitna nito ay may naninirahan na mag-asawa. Sagana ang buhay rito sapagkat ang lugar na ito ay hitik sa bungang kahoy at kawayan. Nabubuhay lamang ang mag-asawa sa pag-aalaga ng itik, pagtatanim at pangingisda. Sa una nga'y naging masaya ang kanilang pagsasama. Ngunit habang unti-unti silang tumatanda ay nakakaramdam na sila ng kalungkutan. Ito ay dahil hindi sila mabiyayaan ng anak. Marami silang panata na ginawa at tag-alay pa nga ng kung ano-ano sa kanilang Diyos. Ngunit hindi dininig ang kanilang panalangin. At dumating nga sa punto na isinumpa na nila sa Diyos na kung sila ay pagkakalooban ng anak, ay pananatiliin nila ang kalinisan nito at hindi patatapakin sa lupa. At sa wakas, dininig na rin ang kanilang panalangin. Nagdalang tao siya sa isang napakagandang batang babae. Pinalaki nila ang batang ito na hindi pinatikim ng kahit anong hirap. At gaya ng kanilang pangako sa Diyos, hindi nila ito pinapatapak sa lupa upang mapanatili ang kalinisan nito. Hanggang sa nagdalaga na nga ang kanilang anak. Ngunit kahit minsan ay hindi nito naranasan lumabas ng bahay. Palagi rin nilang pinapaalala sa anak na may masamang mangyayari sa kanya kapag siya ay sumuhay sa kanila. Dahil sa kagandahan ng dalaga, maraming binata ang nanliligaw at nahumaling dito. At isa sa mga ito ang kanyang napusuan. Subalit, nahirapan ang kalooban na magkasintahan dahil sa sobrang kahigpitan ng magulang ng dalaga. Kaya naman, nagtiis lamang sila sa pasulyap-sulyap. Isang araw, nakita ng binata na sabay umalis ang mga magulang ng dalaga. Kaya naman, dali-daling pumunta sa silong ng bahay ng binata. At sa siwang ng sahig ay nasilip niya ang kanyang kasintahan na nagsusulsi ng damit. Nagulat ang dalaga na makita niya ang binata at sa kanyang pagkataranta, inalaglag niya ang kanyang karayom. Sinabihan niya ang binata na iabot ang karayom. Ngunit pasaway na tumanggi ang binata sapagkat nais niya itong lumabas at mayakap. Lumabas ang dalaga dahil nais niya rin mahagkan ang kasintahan. At nagkita na nga sila ng malapitan at masayang nakapag-usap. Sa paglipas ng oras ay hindi na malayan na paparating na pala ang mga magulang ng dalaga.
Sinong kasama ng anak natin? Anak! Ang inay at itay. Sinong lalaking yan? Pumasok ka sa ating bahay! Mahal ko po ang anak ninyo! Anong mahal? Itay, nais ko pong sumama sa aking kasintahan. Patawarin niyo po sana ako. Anak! Huwag mong gawin yan! Ako'y isang bunga ng himala, tinakalong ng langit. Ako'y kasiyahan sa kanila, ngunit ang laya ko ay pinakakain. Dahil sa ginawa nyo, masasadlag kayo sa dusa! Kinaumagahan ay tumila na ang napakalakas na ulan. At ang bulbundukin na ito ay naging lawa. Nagulat ang mga tao nang makakita sila ng dalawang buhaya rito. Hinihinala nila na ang dalawang buhaya ay ang magkasintaang isinumpa ng magulang ng dalaga. Dahil nga sa pinamumugaran nito ng buhaya, ang lawang ito ay tinawag na Pasong Buhaya. At dito nagtatapos ang alamat ng Pasong Buhaya.